kapatid ng mga Tuesday group natin na. Kaya ito pong umagang ito ay mabibless po tayo sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. So Merry Christmas po mga kapatid, dahil December na, pero hindi po dahil lang December na ipinagdiriwang po natin ang Pasko, kundi araw-araw po ang Pasko. Amen! Hallelujah! So, praise the Lord, at nandito po muli tayo sa Bible study na ito para po mas lalo pa po tayong kumapit, mas lalo pa po tayong lumago sa ating pananampalataya, mas lalo pa po tayong maging matatag dahil napakadami pong problema at mga trials at mga testing na dumadaan po sa buhay ng bawat isa sa atin. At even yung mga disasters, calamities, ang dami pong mga sakuna na dumadaan po sa mundong ito. At kailangan po nating maging matatag sa ating spiritual na buhay para po sa ganun ay mapagtagumpayan po natin ang mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Amen? So sa umaga pong ito, meron po tayong isang pag-aaralan tungkol po sa isang tao na malapit po sa puso ng Panginoon. Sino po ang gustong lumapit maging malapit sa puso ng Panginoon? Sino po ang gustong maging close kay Lord? Oh, ayan, lahat tayo, of course. Alam niyo kung close ka sa isang may kapangyarihan, kunwari may authority, close ka kay mayor, ay untouchable ka. Close ka kay governor, ay walang aapi sa'yo. O kaya meron kang pinagmamalaki na tao na magbaback up sa'yo, di ba? Kagaya din ng isang bata, kung mang-aaway siya tapos bigla siyang tatakbo sa tabi ng tatay niya, di ba hindi pwedeng makapaghiganti yung inaway niya? Kasi nandun yung tatay niya na magtatanggol sa kanya. Close siya sa tatay niya. So yan po ang benefit kung meron kang ka-close na merong kapangyarihan. At ang kapangyarihan po na ito na tinutukoy natin ay hindi po yung kapangyarihan dito sa mundong ito, kundi yung kapangyarihan po na nanggagaling po sa ating Panginoon. Pero bago po tayo magpatuloy, pwede po bang yumuko tayong lahat para po sa isang maikling panalangin? Hallelujah! Thank you, Lord. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay tinipon mo muli, Panginoon, para po sa ganoon ay makapakinig po kami ng iyong mga banal na salita at maialay po namin ang mga awiting handog namin sa iyo bilang pagpupuri, O God. Lord, ikaw po ang siyang mamahala at mamuno sa pag-aaralan namin. Ikaw po ang guro namin, Panginoon. Gamitin mo lang ang aking bibig, O God, para po sa ganoon ay maibahagi po ang iyong banal na salita, O God. At muli po, inaanyayahan namin ang pagkilos po ng iyong banal na espiritu sa aming kalagitnaan para po sa ganun ay maipaunawa sa amin, O God, ang aming pag-aaralan. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang siyang madakila at maitaas. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mensahe na aming pag-aaralan sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so ituloy po natin ang ating pag-aaralan. May isa pong tao dito, mga kaibigan, na malapit po siya sa Panginoon. Pero ito pong taong ito ay, pangalanan natin, si David po. Alam po natin na yung buhay ni David sa Biblia ay lagi pong naibabahagi o lagi pong kasama sa preaching o kaya sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Dahil kung titignan po natin, ang dami pong aral na makukuha po natin sa buhay po ni David. At tignan po natin kung mapapansin po ninyo doon sa Bible. Alam nyo, kung bubuklatin po natin yung mga Bible, hindi lang yung mga magagandang asal or magagandang ginawa ng mga karakter ng Bible ang naisulat, pati din yung kanilang mga pagkakamali, pati din yung kanilang mga kasalanan na isulat po doon sa Bible. Naging transparent po yung Bible sa buhay ng mga magigiting na karakter dito na nakasulat, nakapaloob dito sa Biblia, Pero ang makikita natin doon, kasi gusto ng Panginoon na tayo pong lahat ay matuto. Kasi kung ano yung pinagdaanan nila, kung ano yung nangyari sa kanila, pwedeng nangyayari din o kaya mangyayari sa atin. Kaya magiging warning at magiging gabay po natin ang mga buhay ng mga tao na nakasulat po dito sa Bible. At ang isa po dito ay si David. Si David po isang makasalanang tao. Lahat po tayo ay nagkasala, mga kaibigan. Hindi lang po kayo na nandyan sa loob ng bilangguan, kundi lahat po ng tao. Wala pong perpekto sa mundong ito. Sabi po ng Bible, everybody, nagkasala po ang lahat. At ang kabayaran po ng kasalanan ay impyerno po, kamatayan. Destruction po ang kabayaran ng kasalanan. At hindi po natin kayang palitan yung destinasyon na yan. Lahat po tayo doon na po talaga patutungo. Pero salamat sa Panginoon. Dahil sa tindi ng pagmamahal niya, di ba? Alam naman siguro natin yung John 3:16, di ba?
dahil sa tindi ng pagmamahal ng Panginoon sa sanlibutan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, isang kaisa-isang niyang anak, para sa ganun ay siya ang tumubos sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya kapatid, mahalaga ka. Ang pinambayad po para sa kaluluwa mo, para hindi ka pumunta sa impyerno, ay dugo po ni Kristo. Imagine, dugo ng Diyos ang naibayad para po sa bawat isa sa atin. Kaya kapatid, pahalagahan po natin ang ating buhay dahil hindi po basta-basta dugo ng baboy o dugo ng kambing o dugo ng manok ang ipinambayad sa buhay po natin. Ito po ay dugo ng anak ng Diyos, ang hari ng mga hari. Amen? Kaya mahalaga ka kapatid. Kung meron mang pagkakataon sa buhay mo na parang nanlulumo ka, meron mang pagkakataon sa buhay mo na parang nag-iisa ka, merong pagkakataon na parang pinagtakluban ka ng langit at lupa, walang nag-aaruga sa iyo, walang dumadalaw. Yan. Palagi naming naririnig na kahit meron yung kanta, di ba, na ano na yung kinakanta ninyo? Kahit walang dalaw, ay magpupuri pa rin sa ating Panginoon. Ang mga ibon na lumilipad, minamahal ng Diyos, di kumukupas. Tapos dinugdugtog nyo yung, ang mga bilanggo na walang dalaw. Di ba? Minamahal ng Diyos. Mahal po kayo ng Diyos, mga kaibigan. Tayo pong lahat dito sa Bible study na ito ay magkakapamilya. At nalulugod po kami. Masaya po kami mga kaibigan na lumalaki yung pamilya natin dito sa BJMP, dito po sa Jail Bible Study. Kaya kung iniisip po ninyo na wala po kayong kapamilya, nandito po kami para sa inyo mga kaibigan. Kaya tignan ninyo, iba-iba po ang oras ng mga kasamahan natin dito. Merong madaling araw, alas 4 ng madaling araw nila sa Al-Ain o kaya sa ibang lugar doon sa Middle East. Meron dito naman sa Canada, hating gabi nila. At least dito sa Hong Kong, nakapantay kami sa oras ninyo. Sa Australia, iba din, nakapantay din sila sa oras natin. Kaya tayo okay lang. Pero yung ibang lugar, nagpupuyat sila. Yung ibang lugar, masyadong maaga para sa kanilang bumangon. Pero bakit ba nagsasakripisyo ang mga kapatiran natin? It's because mahalaga po kayo sa Panginoon, kaya mahalaga din po kayo sa amin. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya mga kapatid, ito pong si David, napalapit po siya, kahit po siya ay nagkasala. Alam niyo po ang kasalanan ni David, ay nakiapid siya. Nakakita siya ng isang magandang babae na may asawa naman. Kasi may asawa, natukso siya. Ayan, nakiapid siya. And ang isa pang kasalanan niya, gusto niyang masolo yung babae, si Bathsheba, na kanyang kinursunada, ay ipinapatay niya yung asawa niya, yung asawa ni Bathsheba, para masolo niya yung babae. Kaya patong-patong po ang kasalanan ni David. Pero alam niyo po ang sabi ng Bible, he is a man after God's own heart. Bakit makasalanan naman si David? Bakit siya malapit sa puso ng Panginoon? Yan po ang pag-aaralan natin mga kapatid. Paano po ba mapapalapit sa puso po ng Diyos para masabi din na tayo ay mga tao ng Diyos na malapit sa kanyang puso? Unang-una po, kung titignan po natin ang 1 Samuel chapter 17 verse 37, 1 Samuel chapter 17 verse 37, ito po yung panahon na kung saan ay merong isang si Goliath, merong isang higante na mula sa land of Philistines, na nag-aamok ng away. Gusto niyang awayin yung mga Israelites, pero ayaw lumaban ng mga Israelites kasi ang laki ni Goliath. Natatakot sila. Tapos itong si David, na maliit lang na bata, tapos payat pa siguro, tsaka wala pang armas. Si Goliath ay armado. Mayroon na nga siyang javelin, mayroon pa siyang sword, at covered pa mayroon pa siyang shield sa kanyang katawan para takpan yung kanyang puso. At si David wala lang. Pero alam niyo ang ginawa ni David, ipinagtanggol niya ang pangalan ng kanyang Panginoon. Pero sabi ng mga tao sa kanyang kapaligiran, bata ka pa, hindi ka marunong lumaban. Hindi ka marunong lumaban. Sabi din ni Goliath sa kanya, oh, you are a dog, aso ka. Paanong lalaban ang isang aso? O sinasabi ng kalaban. Pero ano ang sinabi ni David? Sabi niya sa kanya, the Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Kung ang Diyos
na siyang nagligtas sa akin mula sa kamay ng leon, mula sa claw, mula sa mga kamay ng leon at mga ng oso, yung bear, ay siya din magliligtas sa akin sa kamay ng higanting ito. So ano ang makikita natin na character na ipinakita ni David dito? He has faith in God. Tumayo siya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya para po tayo ay mapalapit sa ating Panginoon, kailangan po nating manampalataya sa Diyos at panindigan natin yung ating pananampalataya. Kung may nang uudyok or may nang aamok or merong sumisira na ay nagsasabi na wala naman kayong napapala sa Bible study niyo diyan. Bakit pa kayo nagba-Bible study? Minsan may mga ganong tao na nag-uudyok sa atin para mag-give up. Pero wag po kayong mag-give up, mga kapatid. Meron pong ginagawa ang Panginoon habang kayo po ay nagbibigay ng oras sa Kanya. Amen? Kung ano ang ibinibigay nyo sa Panginoon, yun din ang ibibigay ng Panginoon sa inyo. Kaya yan, pinapahalagahan po ninyo ang pagkakataon na kayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Papahalagahan din po ng panahon ng Panginoon ang inyong pagsusumamo sa Kanya kung kayo po ay nananalangin. Amen? Kaya kailangan po nating manindigan. Sabi ni David, kung yung Diyos ko na nagligtas sa akin mula sa kamay ng leon, ay siya ding magliligtas sa akin mula sa kamay ng higanting ito. Sabi niya. At alam niyo po, ang armas lang ni David, tirador lang. Isang bato lang na maliit, tapos yung goma niya, at tinirador niya si Goliath at bullseye. Natamaan si Goliath sa kanyang noo and namatay immediately. Kaya ganyan din po, mga kapatid. Pero bago po niya tinama yung kanyang tirador, ay kay Goliath sabi niya muna, "You come to me. Nilalabanan mo ako sa pamamagitan ng iyong armas. Nilalabanan kita sa pamamagitan ng pangalan ng aking makapangyarihang Diyos." Yun ang naging armas ni David. Amen? Hindi po talaga yung bato. Yung pagpaninindigan niya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya yan po, mga kapatid, kung meron po tayong, alam nyo ang Goliath, giants of life, hindi literal na makakakita tayo ng malalaking tao sa ating buhay. Hindi po. Goliath may represent problema. Mga pinagdadaanan natin, depression, kalungkutan, yung mga kaso natin o naakusahan ka man, we are falsely accused, napagbintangan ka man, yan, Goliath yan sa buhay mo. Kayang-kaya mong manindigan sa Panginoon para sa ganun ay matalo natin ang mga kalaban natin sa buhay. Amen? Pero mga kapatid, ang laban po ay hindi po sa physical. Amen? Kaya po yan, minsan dahil nagiging physical po ang ginagawa natin sa ating mga laban, minsan yan po ang nagiging dahilan kung bakit po may mga nabibilanggo. Pero ngayon po na napapakinggan natin na lahat ng nangyayari dito sa mundo ay kagagawan ng dahil sa tindi ng emotion natin, yung bigla-biglaan na lang ng mga reaksyon natin, yan, nakakagawa tayo ng kasalanan. Or, maaring ito din ay sanhidag gawa ng demonyo. Ang demonyo, gusto niyang sirain ang buhay natin. Gusto niya tayong makulong sa bilangguan ng kasalanan. Gusto niya tayong wala tayong pag-asa sa buhay. Kaya yan, ang mga nangyayaring masama sa ating mga buhay ay kagagawan po ng demonyo dahil gusto niya tayong masira, mamatay, nakawin niya ang ating mga lahat ng binigay ng ating Panginoon sa atin. Pero salamat sa Panginoon dahil ngayon po, mga kapatid, nakikinig na po tayo at alam po natin na ang Panginoong Jesus na siyang tumubos sa buhay at sa atin, yung buhay natin, ay siya ding magtatanggol po sa atin. Manindigan lamang po tayo sa Kanya. Amen. So yan po, kailangang manampalataya tayo sa Panginoon. At ang sabi ng salita ng Panginoon, isa lang po ang pangalan na sinambit ng Biblia na kung saan tayo po ay maililigtas, at yan po ay ang pangalan ni Jesus lamang. Yan po ang sineselebrate natin na pangalan ngayong Pasko. Amen. Yan, magdidiwang po tayo ng Pasko dahil dumating siya, regardless kung anong araw po siya dumating. Okay? Kasi hindi naman po naging klaro sa Bible na December 25 talaga. Pero sineselebrate po natin ang Christmas dahil sa kanyang pagdating para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan.
Okay, ano pa ang karakter ni David kung bakit siya napalapit sa puso ng Panginoon? Kung titignan po natin ang Psalms chapter 119 verse 47 to 48. Ano po ang karakter na makikita natin dito? Okay? Ano ang sabi niya sa Psalms? Sabi niya dito, "For I delight in your commands because I love them." I reach out for your commands, which I love, that I may meditate on your decrees. Yan. The commands of God, yung command po ng Panginoon, ito po yung kanyang salita. At ano po ang makikita natin dito? Sabi ni David, "Nalulugod ako, kinagagalakan ko ang iyong mga kalooban at kautusan, ang iyong mga salita. I reach out for your commands." Sabi niya, ay nagpupursigi ako para ako ay makapakinig. Nagpupursigi ako para magawa ko ang iyong mga kalooban. Kaya yan din po ang ginagawa natin. And God bless you, mga kapatid, dahil sa inyong pag-upo. Kasi pwede naman nating piliin na, ay, sabihin na, pag magdahilan tayo kayo jail warden, ay jail officer na, "Sir, hindi ako pwede ngayon, busy ako." O kaya, "Sir, masakit ang tiyan ko, hindi ako pwedeng mag-Bible study ngayon, sir." Pwede tayong magkaila, pwede tayong magdahilan para makaiwas ng Bible study. Pero alam niyo ang ginagawa niyo, nakikita po namin talagang kahit may nagpapaypay, mayroong naiinitan, may nakasalampak sa sahig, yan po ay nagpapakita, mga kaibigan, ng excitement ninyo. Kagaya din ni David na sabi niya, kinalulugdan niya yung salita ng Panginoon. Kaya palagi siyang excited kapag sinabing Bible study, ayan, nandun na siya kaagad. Kaya ganyan din po, nakikita din po natin na yan ang ginagawa natin. Kaya hindi po mahirap sa Diyos na ang bawat isa sa inyo ngayon ay ipalapit niya sa kanyang puso. Amen? Sabi ni David, "Nalulugod ako sa iyong mga salita, Panginoon. Gustong-gusto kong mapakinggan ang iyong salita, Panginoon." Nakakalugod po. Ang pagpakikinig po sa salita ng Panginoon ay isang uri po ng pagsamba. Amen? Kasi, "He who hears my words honors me." Yung nakikinig ng aking mga salita ay sinasamba nila ako. Kaya, hindi lang po yung pag-awit ang pagsamba, kundi pati din po ang pakikinig. Amen? Kaya ngayon po sinasamba po natin ang ating Panginoon. At alam niyo po, ang tunay na nakikinig, paano po ba malalaman ni Lord kasi pwede tayong mag-pretend, Pwedeng lokohin natin ang ating mga sarili, ang ating mga kapwa, or pwede yung pastor, lokohin din natin. Kunwari tatahimik ako para sabihin ni pastora na nakikinig ako. Paano ba malalaman ng Panginoon na tunay po tayong nakikinig? Meron pong basihan ang Diyos para malaman niya kung ang bawat isa po sa atin ay talagang nakikinig po sa kanyang mga salita. Action po, yung obedience po natin sa kanyang salita, yung pagsunod po natin sa mga napapakinggan natin, yung pagkilos po natin, yung pagsasapamuhay po natin sa mga salita ng Diyos, yan po ang magiging ebidensya na tayo po ay nakikinig. Dahil hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan po ng pakikinig lamang. Kaya nga sabi ni Santiago, sabi niya doon in the book of James that faith without action is dead. Ang pananampalataya na walang action ay patay na pananampalataya. Kaya sabi din ng Matthew 7:21, sabi niya, "Hindi lahat ng nakikinig sa akin o kaya hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay maililigtas, kundi yun lamang gumagawa sa kalooban ng Panginoon. Sila lang ang makakarating sa kaharian ng Diyos sa langit." Kaya yan po, mga kaibigan, yung napapakinggan po natin ay isa pamuhay natin. Kung napakinggan po natin na kailangan nating magpatawad, sige po, magpatawad po tayo, mga kaibigan. Kung napapakinggan po natin na kailangan nating ipabago yung ating puso dahil punong-puno ng galit, punong-puno ng puot, punong-puno ng jealousy, inggit, paghihigante. Ayan, lagi pong nasasambit yan sa Bible study natin. So, isa pamuhay po natin. Alisin po natin yung galit. Pero kung tayo lang ang magbabago sa ating mga sarili, hindi po natin kaya, mga kaibigan. Kaya sinasabi din po namin sa inyo, mga kaibigan, na kailangan po nating hilingin ang pagkilos ng banal na espiritu. Kailangan po nating magpapuspos
Sa ating pong pananalangin, huwag po natin kaligtaan na sabihin, Lord, punuin mo ako ng iyong banal na Espiritu. Lord, puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Bakit ano po ba ang magagawa ng banal na Espiritu? Siya ang mag-i-empower sa'yo para yung kahinaan mo ay magawa mong pagtagumpayan. Yung mga kasalanan na nagagawa mo, na kahit na ayaw mo nang gawin, pero nagagawa mo pa rin, kayang-kaya kang palakasin ng Panginoon para hindi mo magawa ang dati mong ginagawa. Kaya wag po natin kaligtaan na hilingin ang banal na Espiritu para siya po ang kumilos sa ating kalagitnaan. At kung siya ay kumikilos, pakinggan mo siya, kapatid. Paano ba kumikilos ang Holy Spirit sa buhay natin? Minsan kung tayo po ay natutukso na gumawa ng kasalanan, minsan kung natutukso po tayo na bumalik tayong muli sa ating ginagawa. Kunwari, drugs, okay, let's take for example ang drugs. Siyempre, na-addict ang isang tao, hinahanap-hanap niya yung drugs na yan. Merong nakapuslit. Alam naman natin ang kalakaran ng mundo, kunwari may nakapuslit. Pero napapakinggan mo na ang salita ng Panginoon. Pero yan may nag-uudyok sa'yo. Alam mo, meron pumasok na kasamaan ko dito, meron akong ganito, meron akong shabu. Gusto mo ba? Pero dahil napakinggan mo na ang salita ng Panginoon at hiningi mo ang banal na Espiritu na puspusin ka, merong nangungusap sa loob mo na sinasabi niya, anak, di ba, itinigil mo na yan. Anak, di ba, masama yan. Anak, di ba, binabago na kita. At kapag papakinggan mo yung maliit na tinig ng Diyos sa puso mo, kapatid, mapapalakas ka and you can say no to drugs. Pwede mo nang i-resist. Pwede mo nang hindi gawin ang mga bagay na masama sa Panginoon at masama sa iyong kalusugan. Ganyan po kumilos ang Holy Spirit, mga kaibigan. Ipapaalala niya sa iyo na ikaw na ay anak ng Diyos at hindi na anak ng demonyo. Tayo pong lahat ay dumaan po sa na ginawa po nating Diyos natin ang demonyo. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ngayon ay inalis ng Panginoon sa kaharian ng demonyo at inilipat po tayo sa kanyang kaharian ng liwanag at pagmamahal. Kaharian po ng Diyos. Kaya wag po na po tayong bumalik doon sa mundo ng demonyo. Amen? Kaya yan, kung may nagtitempo sa inyo, tinetempt ka na Satan, magalit ka, o kaya saksakin mo yun kasi pinagchismisan ka. Pero nandun yung tinig ng Panginoon, anak, masama yan, wag mong gawin. Di ba? Pakinggan mo yung tinig ng Diyos, kapatid. At makikita mo ang pagbabago ng Diyos unti-unti po sa ating mga buhay. Amen? So, pangalawa po na makikita natin na karakter ni David kung bakit siya napalapit sa puso ng Panginoon kahit na siya ay makasalanan dahil minamahal niya ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ginagawa niya yung salita ng Panginoon, niyayakap niya yung salita ng Panginoon, hinahayaan niya na iproseso siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? So ano pa? Ang isa pa na makikita natin is Psalms 26:7. Tingnan nga natin kung anong makikita natin dito na karakter ni David. Sa Psalms 26:7, sabi niya dito, singing a song, proclaiming aloud your praise and telling of all your wonderful deeds. Sabi ni David, nagpapasalamat ako, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aking buhay at sasabihin ko ang lahat ng iyong kabutihan. Ayan. Kaya kung gusto po nating mapalapit sa puso po ng Panginoon, palagi po tayong nagpapasalamat sa lahat po ng ginagawa ni Lord sa buhay natin. Yung buhay natin mismo ngayon, isa pong napakalaking milagro. Marami na po ang hindi bumangon. Marami po ang nasa loob ng kabaong, mga kapatid. Marami po ang nasagasaan sa kalsada. Pero ngayon, buhay po tayo, nandito po tayo sa Bible study, nararapat lamang na atin siyang papurihan. Kaya yan po, inuuna po natin ang praise and worship, kung saan pumapalakpak tayo at nagtataas po tayo ng ating mga kamay. Bakit? Bilang pasasalamat po. Kaya wag po kayong mahiya. Kapag po kakanta tayo, sige, kumanta po tayo at pumalakpak. Huwag kayong mahiya na gamitin ang inyong kamay na pumalakpak. Huwag kayong mahiya na magtaas ng iyong mga kamay dahil ito po ay tanda ng ating pagpupuri. Ito po yung hinahanap ng Diyos na aksyon ng ating pasasalamat. Di ba? Tignan ninyo sa basketball, kapag nakashoot yung isang yes! Dalawa pa, tapos may lundag pa.
Pero kung magkakasakit ka ba, kaibigan, yung basketball player ba na itinaasan mo ng kamay mo at nilundagan mo, kaya ka ba niyang iligtas? Yung basketball player ba na chineer mo, na sinigaw-sigawan mo at tumayo ka pa at nagtaas-taas ng kamay mo, kaya ka ba kanyang iligtas sa kapahamakan? Hindi po, mga kapatid. Kaya po tinuturuan tayo ng Panginoon, itaas natin ang kamay natin sa Diyos, ipalakpak natin ang ating mga kamay, lumundag tayo, sumayaw tayo, dahil ang Diyos na makapangyarihan, kung ikaw ay nasa sakuna, kung ikaw ay nasa trouble, ano ang sabi niya? Call upon me and I will answer you. Kaya kung pinupuri natin ang ating Panginoon, sige, kung ayaw ng katabi mo, okay lang. Wag tayong sumunod sa may ayaw. Gawin mo kung ano ang nararapat dahil yun ang nakakalugod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Mas maganda pa kung ayaw ng mga kasamahan natin na pumalakpak. Sabihin nyo, pumalakpak tayo. Itaas natin ang ating mga kamay. Oh, hallelujah. Kung ikaw ang magiging leader, sasabihin mo na, itaas natin ang ating mga kamay para makalaya tayo. Itaas natin ang ating mga kamay para may dalaw tayo mamaya. Ipalakpak natin ang ating mga kamay para may ayuda. O, di ba? O yan. Kung nakikita mo na ayaw ng mga kasamahan mo na magpuri, ay, tumayo ka na, ikaw na ang mag-initiate. Kagaya ni David, sabi niya, pasasalamatan ko at ipoproclaim ko ang kabutihan ng Diyos at sasabihin ko sa lahat ang kanyang ginawa. Kaya yan, nagpapatestify po tayo sa ating Bible study para po ma-encourage po ang bawat isa sa atin. Amen? So ang panghuli po na karakter ni David kung bakit siya napalapit sa ating Panginoon ay kung titignan po natin ang Psalms 15:1 and 2, nagsusumamo po si David sa Panginoon. Lord, kahabagan mo ako, Panginoon. Have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Ano? 51 verse 1 and 2. Psalms. Because of your unfailing love, sabi niya dito, because of your great compassion, blot out my sins. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga pagkakasala. Have mercy on me, sabi niya. Maawa ka sa akin, Panginoon. Ano ang makikita natin dito? Burahin mo ang aking mga kasalanan. Linisan mo ang aking puso. So ano ang makikita natin na karakter ni David dito? Siya po ay repentant. Siya po ay palaging nagsisisi. Kapag po nakakagawa siya ng kasalanan, lumalapit na kaagad siya sa Panginoon. Lord, forgive me. Patawarin mo ako. Hindi ko na naman napigilan ang aking sarili. Na kapag sabi ako ng masama, Lord, patawarin mo ako. Hindi ko na naman napigilan ang aking temper, ang aking galit at nagawa ko, nasuntok ko yung kasamahan ko sa bilangguan. Oh, lapit tayo sa Panginoon. The more na lumalapit tayo at humihingi ng habag ng Panginoon, binumold po tayo, hinuhubog po tayo ng Panginoon, binibigyan po niya tayo ng kalakasan, binibigyan niya tayo ng pagpipigil, self-control, para hindi po natin magawa ang mga bagay na hindi po nakakalugod sa Diyos. So ang isa po na karakter ni David kung bakit napakalapit niya sa Panginoon, because he is always repentant. Mapagsisi siya. Hindi niya pinagpapabukas ang mga bagay na dapat ihingi niya ng tawad. Kung nagkasala na siya kaagad, lalapit na kaagad sa Panginoon. Lord, cleanse me. Tulungan mo ako, Panginoon. Ayaw ko ng ginagawa ko. Ayaw ko yung mga bisyo na lagi kong ginagawa. Ayaw ko yung iniisip ko na paghihigante. Ayaw ko yung puot sa puso ko, Panginoon. Ayaw ko yung inggit. Ayaw ko yung pagmamahal sa pera, Panginoon. Alisin mo na dahil yan ang dahilan kung bakit ako napapahamak. Kung laging ganun po ang gagawin natin, kaibigan, mapapalapit po tayo sa ating Panginoon. Amen? Si David po, sabi ko ulit, hindi po siya perfecto. Hindi po perfecto si David. Pero sinabi po ng Bible that he is a man after God's own heart. So tayo din po, hindi din po tayo perfecto. Makasalanan po tayo. But we can also be a man, a woman after God's own heart. Kung lagi po nating sasambahin ang Panginoon, mananampalataya tayo, laging magpapasalamat at lagi pong magsisisi sa Diyos.
Ito po mga kaibigan, ang maibabahagi ko sa umagang ito. Sana po ay nakapagbigay po ako ng aral sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ay tayo pong lahat ay maging matatag, tayo pong lahat ay isapamuhay po natin ang salita ng Diyos. Amen? So, bago ko po ibalik sa MC natin, tayo pong muli ay lumuko para po sa isang maikling panalangin. Salamat po Panginoon sa mga salita na aming napakinggan. At dalangin ko po, O God, na Lord, tulungan mo kaming isapamuhay, tulungan mo kaming maging kagaya ni David, Lord, na mapagpasalamat, mapagsisi, O God, na Lord, lagi pong lumalapit sa iyong trono, O Lord. Alam po namin, O God, na minsan, kapag nagkakasala kami, ay lumalayo kami sa iyo, Panginoon. Pero Lord, baguhin mo ang aming sistema, baguhin mo po ang aming mga puso, para po sa ganon, imbis na lumayo kami, mas lalo pa kaming lalapit dahil hindi po namin kayang magbago kung wala ka po sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa mga kapatiran namin mga PDLs, Lord, na nakinig, pati din po yung mga officers and wardens. Lord, wala po kaming ibang dalangin, kundi po lahat ay mapatatag sa kanilang pananampalataya. At Lord, muli po, hinihiling namin ang pagpuspos mo ng iyong banal na spirito sa bawat isa sa amin, O God, para po sa ganun ay mapagtagumpayan namin, Lord, ang lahat po ng trabaho ng demonyo, ang lahat po ng aming mga kahinaan, O God, at lahat po ng temptation. Lord, we praise you, we glorify you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Thank you and God bless you all. Binabalik ko po sa MC natin. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Glenda, sa iyong pong napakaliwanag na pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay natuto, paano po tayo maging isang babae o lalaki na kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So, natuto po ba tayong lahat mga kapatid? Kaway-kaway naman po, mga kapatid, sa lahat ng mga natuto. Hallelujah! Praise God! So, God bless you po, Pastora. Thank you so much. Alright, so mga kapatid, dadako naman po tayo.